Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Luz. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan para na rin sa aking kaligtasan. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito, ngunit hindi ko alam kung maniniwala kayo. Isa itong lihim ng aming baryo, isang sekreto na itinago namin sa mahabang panahon. Nagsimula ang lahat nang dumating siya, si Joaquin. Isang binata na tila inukit mula sa bato. Matikas ang tindig, matangkad, at may matang tila binabalot ng hiwaga. Nang dumating siya sa aming baryo, halos lahat ng dalaga ay agad na nabighani. Maging ang ilan sa mga may bahay ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Para siyang isang prinsipe mula sa isang alamat, isang panaginip na nagkatawang tao. Sabi nila galing daw siya sa kabilang bayan, naghahanap ng bagong matitirhan at bagong buhay. Tahimik lang siya, ngunit kung ngumiti, parang may kung anong kapangyarihang bumabalot sa sino mang nakatitig sa kanya. Madalas siyang makita sa palengke, sa bukirin, o kung saan may pagtitipon. Laging magiliw, laging magalang. Wala kang makikitang bahid ng kasamaan sa kanya. Ngunit Sir JD, may isang bagay na napansin namin. Lahat ng babaeng lumalapit sa kanya, tila bumibigay sa kanyang pang-akit. Lahat sila parang nagiging alipin ng kanyang kagandahang lalaki, maliban sa isa, si Clara. Si Clara ay hindi katulad ng ibang dalaga sa baryo. Hindi siya mahilig pagdating sa pag-ibig. Hindi siya madaling ma-impress sa panlabas na anyo. May sarili siyang mundo, laging abala sa pagtulong sa kanyang lola, sa paggawa sa bukid, at sa pag-aaral sa kanyang maliit na silid sa likod ng kanilang bahay. Ngunit si Joaquin, tila nahuhumaling sa kanya. Paulit-ulit siyang lumalapit. Nagtatangkang suyuin siya. Ngunit ni minsan, hindi siya pinansin ni Clara. Noong una, inakala kong isa lamang itong simpleng kwento ng isang lalaking nabigo sa panliligaw. Ngunit Sir JD, may kakaibang nangyari. Sa tuwing may babaeng malapit kay Joaquin, sila ay unti-unting nagiging matamlay, nagkakasakit, at ang ilan, bigla na lang nawala. Parang hinihigop ang kanilang sigla, ang kanilang buhay. May takot kaming nararamdaman, ngunit wala kaming ebidensya. Hanggang sa may nadiskubre kami isang gabi. Sa likod ng lumang simbahan, may isang grupo ng kabataan ang naglalaro nang mapansin nila ang isang kakaibang anino. Napalapit sila sa isang malaking puno at doon nila nakita ang hindi nila inakala. Si Joaquin, nakaluhod sa harap ng isang malaking bato habang bumubulong ng hindi maintindihang wika. Sa kanyang paligid, may mga lumang damit at alahas na tila naiwan ng mga babaeng nawala. Sa gulat at takot, kumaripas sila ng takbo pabalik sa baryo. Dala ang isang lihim na maaaring magpabago sa kanilang pananaw kay Joaquin. Nanlamig ang buo nilang katawan. Napagtanto ng mga nakasaksi na ang iniisip nilang simpleng bagay lang ay isang nilalang pala na kinakatakutan namin. Isang aswang. Walang makagalaw, walang makasigaw. Ngunit nang biglang bumaling ang ulo ni Joaquin sa direksyon nila, alam nilang nakita niya sila. Sir JD, hindi ko alam kung paano sila nakatakbo pa uwi. Basta ang natatandaan ng mga nakasaksi ay ang nakakapanindig balahibong ngiti na bumungad sa kanila
bago sila tuluyang nakatakas. Simula noon, hindi na nila nakalimutan ang nasaksihan. Alam nilang hindi matatapos ito hanggat hindi nila natutuklasan ang tunay na pakay ni Joaquin. Matapos ang nakita ng mga kabataan sa likod ng lumang simbahan, mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa baryo. May ilan na hindi makapaniwala, ngunit ang mga nakakita mismo kay Joaquin ay hindi makalimutan ang takot na bumalot sa kanilang mga katawan noong gabing yon. Lalo silang kinilabutan nang malaman nilang may isa na namang dalaga ang nawala kinabukasan. Si Elsa, isa sa mga nahumaling kay Joaquin, ay hindi na muling nakita. Ang huling nakakita sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid na nagsabing sumama siya kay Joaquin upang mamasyal sa may ilog. Ngunit mula noon, hindi na siya muling bumalik. Dahil sa takot, nagpa siya ang ilan sa aming mga matatanda na ipatawag si Mang Andres, ang albularyo ng baryo. Hindi ito ang unang beses na may kakaibang nangyari sa amin at siya lamang ang aming natatakbuhan kapag may mga kababalaghang nagaganap. Nang dumating si Mang Andres, agad siyang nagtungo sa bahay ni Joaquin. Ngunit laking gulat namin nang makita namin ang kanyang tahanan. Walang kagamit-gamit sa loob. Para bang hindi siya kailanman tumira doon. Wala ni isang bakas ng kababalaghan o kasamaan. Napuno ng kaba ang aming baryo. Ngunit unti-unti ring humupa ang takot ng ilan. Ang iba ay naniniwalang inosente si Joaquin. Isa lamang daw siyang tahimik na dayuhan na nais mamuhay ng normal kasama namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, may isang bagay kaming hindi alam. Hindi pa tapos ang pananakot niya. Ilang araw ang lumipas. Nagsimulang magpakita ng interes si Joaquin kay Clara. Hindi ito nakaligtas sa mata ng buong baryo, lalo na kay Mang Andres. Mataimtim niyang pinagmasdan ng binata, lalo na tila lalong lumalapit ito kay Clara sa bawat araw. Hindi man ito agad nagbigay ng hinala, nagpasya siyang pag-aralan ng sitwasyon. Sa parehong araw, ipinahayag ni Mang Andres ang isang nakakakilabot na katotohanan. Marami na ang nawalang kababaihan sa aming baryo at ang aswang na responsable rito ay patuloy sa paghahanap ng tamang babae. Hindi pa nito natatagpuan ang perpektong biktima, kaya patuloy itong nangangaso sa kadiliman. Nang marinig ito ng mga tao, muling bumalik ang takot sa kanilang mga puso. Pinagmasdan nilang mabuti si Joaquin. Nagtataka kung siya ba ang hinahanap nilang halimaw. Ngunit paano kung talagang inosente lamang siya? O baka naman siya na mismo ang aswang na matagal nang nagpapanggap sa aming baryo. Isang araw lumapit si Mang Andres kay Clara. Dala ang balitang kailangan niyang marinig. Clara, kailangan nating mahuli si Joaquin. Anya habang seryosong nakatitig sa dalaga. Paano po natin gagawin yun? Tanong ni Clara. Hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga nangyayari. Kinuha ni Mang Andres ang isang maliit na bote na may likidong kulay ginto. Ito ang pangontra laban sa mga nilalang ng dilim. Paliwanag niya. Isang espesyal na timpla ng mga halamang dagat, pinaghalong langis ng niyog at dugo ng puting tandang. Hindi niya ito mararamdaman kung magagawa mo siyang mapalapit sa iyo. Nag-alinlangan si Clara. Bakit ako? Bakit hindi na lang natin siya sugurin? Napabuntong hininga si Mang Andres. Dahil hindi natin sigurado kung ano talaga siya. Kung aswang siya, hinding-hindi tatalab sa kanya ang simpleng atake.
Ang tanging paraan para mahuli siya ay makuha mo ang kanyang loob, at kapag binigay na niya ito sa'yo, saka mo lang mapapainom ang pangontra. Sa sumunod na araw, nakita ng buong baryo ang madalas na pagkikita ni na Clara at Joaquin. Kung dati ay malamig ang dalaga sa kanya, ngayon ay tila unti-unti siyang nagpapadala sa pangaakit ng binata. Ngunit sa ilalim ng kanyang matamis na ngiti, nakatago ang isang misyon, ang pagtuklas ng tunay na katauhan ni Joaquin. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging malapit sina Joaquin at Clara. Madalas silang makita sa tabing ilog, naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, at minsan ay nagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng baryo. Maging ang mga matatanda ay napapansin ng tila pag-init ng kanilang ugnayan. Ngunit sa likod ng ngiti ni Clara ay nakatago ang isang mas mabigat na dahilan. Linggo-linggo ay lihim siyang dinadalaw ni Mang Andres. Sa tuwing magtatagpo sila, inilalahad ni Clara ang mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Joaquin, kung paano ito laging nagkukwento ng kanyang nakaraan, kung paano siya tila takot na mag-isa habang buhay, at kung paanong palagi niyang sinasabi na gusto niyang may makasama sa habang buhay. Malapit na, ani ni Mang Andres habang pinagmamasdan si Clara. Ngunit kailangan mong maging matyaga. Kapag handa na siyang ibigay ang kanyang puso sa iyo, saka mo lamang magagamit ang pangontra. Ngunit sa huling pagdalaw ni Mang Andres, may dala siyang kakaiba. Isang maliit na bote na may malinaw na likido. Ngunit kung titingnang mabuti ay may bahagyang kumikislap na liwanag dito. Ito ang boteng makakatukoy kung may aswang sa paligid. Paliwanag ni Mang Andres. Kung magsimula itong kumulo ng kusa, ibig sabihin nun, nasa tabi mo ang aswang. Napatingin si Clara sa bote, tila hindi makapaniwala. At kung mangyari po yun, tanong niya. Hinawakan ni Mang Andres ang kanyang balikat. Tinitiyak na mauunawaan niya ang kahalagahan ng kanyang susunod na sasabihin. Kapag kumulo ito, Clara, doon tayo kikilos. Ngunit may isang bagay pa siyang bilin. Itago mong mabuti ang boteng ito. Kapag nalaman niyang dala mo ito, maaaring hindi na tayo magkaroon ng pagkakataon na mahuli siya. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang maliit na bote at tumango. Sa kanyang puso, dama niya ang kaba, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong baryo. Kinabukasan muling nagkita sina Joaquin at Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago sa binata. Hindi siya kasing sigla ng dati, tila matamlay. May bahagyang panghihina sa kanyang kilos. Ayos ka lang ba? Tanong ni Clara, pinagmasdan ng maputlang mukha ni Joaquin. Ngumiti ito ng bahagya, ngunit may halong pagod ang kanyang tinig nang sumagot. Ewan ko ba, bigla na lang akong nakakaramdam ng panghihina. Sa kabila ng pag-aalala, nagpatuloy sila sa kanilang lakad. Sa araw na yon, hiniling ni Joaquin na dalhin siya ni Clara sa paborito niyang lugar. Hindi nag-atubili si Clara. Nais niyang alamin pa ang higit tungkol sa binata. Habang magkasabay silang naglalakad sa makitid na daan patungo sa kagubatan, naramdaman ni Clara ang banayad na panginginig ng bote sa loob ng kanyang bulsa. Napansin niyang unti-unting lumalakas ang paggalaw nito, kaya mabilis niya itong isinuksok sa garter ng kanyang shorts upang maitago. Nang tingnan niya ito, napanganga siya sa takot. Kumukulo ang laman ng bote. Agad siyang napatingin kay Joaquin at sa sandaling yon napagtanto niya ang katotohanan. Isang patibong ang lahat ng ito. Nang biglang magsalita si Joaquin,
Malamig ang kanyang tinig. "Hindi ako tanga, Clara," anya. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. "Alam ko ang mga intensyon mo." Nanigas si Clara, hindi makapagsalita. Ngumiti si Joaquin, ngunit wala na roon ang dati niyang magiliw na anyo. "Ngayon, hawak na kita," bulong niya, "at dadalhin kita sa lugar kung saan walang makakapagligtas sa'yo." Bago pa man siya makatakbo, mahigpit nang hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap siyang binuhat. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Patungo sila sa isang lumang kuweba sa gitna ng kagubatan. Isang lugar na halos hindi na tinatapakan ng mga tao. Ang loob nito ay madilim, malamig, at may nakasabit na mga buto at lumang damit sa paligid. Napagtanto ni Clara na hindi siya ang unang dinala roon. "Narito tayo sa lugar kung saan magtatapos ang lahat," bulong ni Joaquin habang pinagmamasdan ng dalaga. "Matagal na kitang hinahanap, Clara. Ikaw ay perpekto." Nanginginig si Clara sa takot. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ng maliit na boteng ibinigay sa kanya ni Mang Andres. Kailangan niyang manatiling matatag. Sa labas ng kuweba, nagtipon ng mga kalalakihan ng baryo kasama si Mang Andres. Matapos matunton ng bakas ng paa ni Clara, agad silang sumugod patungo sa kagubatan. Bitbit ang mga pangontrang gamit, bawang, asin, at isang espesyal na itak na binindisyonan ng albularyo. Sa loob ng kuweba, nagsimulang magbago ang anyo ni Joaquin. Unti-unti siyang nagiging halimaw. Tumitingkad ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga kuko, at lumitaw ang matatalas niyang pangil. Ngumiti siya kay Clara, tila nasisiyahan sa kanyang natatanaw. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na binuksan ni Clara ang maliit na bote at ibinuhos ang kumukulong likido sa sahig sa pagitan nila. Isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa kuweba. Napaatras si Joaquin, hawak ang kanyang dibdib, tila nasasaktan. "Sinungaling ka!" sigaw niya, ngunit bago pa siya makasugod kay Clara, bumagsak ang isang sibat sa harapan niya. Dumating na sina Mang Andres at mga taga-baryo. Nagkaroon ng matinding labanan. Ang mga lalaki ay nagpalibot kay Joaquin habang si Mang Andres ay mabilis na inilabas ang kanyang bendisyonadong itak. Sa huling sandali bago pa makatakas si Joaquin, isang malakas na hiwa ang nagpatigil sa kanya. Isang malakas na alulong ang pumailan lang sa hangin, at sa isang iglap, ang dating makisig na binata ay bumagsak sa lupa. Unti-unting natutunaw hanggang sa wala nang natira, kundi abo. Tahimik ang lahat. Sa wakas, natapos na ang pananakot niya sa aming baryo. Nang bumalik si Clara sa kanilang tahanan, hinang-hina siya ngunit ligtas. Pinuri siya ni Mang Andres, ang kanyang tapang, at ang buong baryo ay nagdiwang. Matapos ang mahabang panahon, nakalaya na kami sa anino ng takot. Ito na ang katapusan ng kwentong ito, Sir JD. Ngunit sa aming baryo, hindi kailanman namin malilimutan ang pangalang Joaquin, ang halimaw na muntik nang sirain ang aming buhay.